Guys, sa live stream na lang po tayo. Dahil mahirap po sa video call. Pag masyado tayo marami, mahirap din. Okay? So live stream na lang tayo mga kapatid. Yan, okay? So may isa na. So naantay ko na lang po yung iba. Here, lagyan mo ano. Okay. So magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay dumako sa ating pag-aaral. So tayo po ay ang gawain nito, tawag natin dito is prayer fellowship. Okay? Prayer fellowship. So Wednesday po ngayon, hindi po sabi prayer meeting. So pero pwede rin natin i-consider as prayer meeting, okay? So unulit ko po yung mga iba pong mag-join. Paki-message po kami kung mahina yung audio o hindi para lalakasan natin yung boses natin, okay? So maganda po sana yung video call kaya lang hindi ho kaya ng data natin o hindi ko kaya ng i-shoulder lahat. Ang dami kagad, 27 po kagad. So, medyo naglag po kagad, ano. Okay? May echo. Bakit may echo? Okay. Hindi ko po alam, Sister Joy, kung bakit may echo. Okay? Yan. Okay, so buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Peter. 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 Peter chapter 5 verse 7. Okay? 1 Peter chapter 5 verse 7. Okay? So, sabi diyan, casting all your care upon him, for he careth for you. Yan po ang ating pag-aaralan sa hapon na ito. Tayo pa manalangin. Amin Diyos, dakila sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa hapon na ito. Maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito. Kami yung muling tinipon sa pamamagitan muli o Diyos ng internet upang kami po yung makapagbigay lugod, puri sa iyo Panginoon. At maraming salamat din o Diyos sa pagkakataon na ito sapagkat nabibigyan mo kami o Diyos ng sitwasyon na ganito na kami po yung makapagtipon kahit hindi kami nakikita-kita o Diyos. Try ko po pag-aaral namin yung salita kayo po mga sa amin. Tatay dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 Peter chapter 5 verse 7. So, sabi rito, itong verse na ito ay madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero hindi siya dapat maging ganun, ano? Kasi sabi diyan that casting all your care upon him for he cared for you. So casting meaning i-throw, ibato natin sa kanya, ibato natin sa Panginoon ano man yung anxiety natin. Meaning ng care dyan is anxiety o yung sa Tagalog ba ay
kabalisaan. So, bawat isa sa atin ngayon may kabalisaan, lalo tigit sa nangyayari po sa atin ngayon, ay may mga tao po sa atin ngayon, marami pong kabalisaan. Ayan. So, ating pong pag-aaralan is unloading your care or yung unloading yung ating anxiety. Okay po, yung anxiety natin. Lalo sa panahon natin ngayon, ang dami pong mga tao ngayon na punong-puno ng anxiety, kabalisaan sa nangyayari natin ngayon, lalo yung pandemic na ito ay wala akong katiyakan kung kailan matatapos, kung kailan magkakaroon ng solusyon, kasi nga wala akong nakakaalam pa kung paano ito maresolbahan. Kaya ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin ngayon, na sa ating kabalisaan, ang dapat natin gawin diyan ay ibigay natin sa Diyos. 'Di ba? Sabi, casting all your care upon Him, for He careth for you. Yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Bakit to sinasabi ng Diyos sa atin yan na yan po ay dapat nating gawin? Sapagkat ang Diyos, ibig niya na tayo po ay magkaroon ng kapahingahan sa kaligtasan at sa kaluluwa. Baga, peace with God and peace of God. So tayo po ay may kapayapaan sa Diyos, kasama ng Diyos, at kapayapaan na galing sa Diyos. Tama po? So may kapayapaan ka sa Diyos at may kapayapaan na galing sa Diyos. Kasi yan po ibig ng Panginoon eh. Hindi ho layunin ng Panginoon na patuloy tayong bigyan ng bagabag. Nabibigyan tayo ng bagabag kasi kung minsan nagiging relax tayo sa mga ginagawa natin. So we need to unload our care. So mas lalo nagiging mabigat sa atin kapag yung mga anxieties natin o yung mga tinatawag natin na mga kabalisaan sa buhay natin ngayon, lalo talaga nakakapagbigay ng kabalisaan ang nangyayari sa atin dito ngayon, mahirap po. Kasi ang dami mo nang iniisip, makakadagdag pa yung mga anxiety na yan. Tama? Kaya sabi ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 30. Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 30. Tignan nyo po, buksan nyo yung Bible. Sa Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 30. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. And ye shall find rest unto your soul, for my yoke is easy and my burden is light. So ang Diyos, yung sinasabi niya rito ngayon, siya po yung nagbibigay ng paanyaya sa atin na tayo po mga gumagawa at may kabigatan sa atin. Nasabi ng Panginoon ng kanyang pangako, bibigyan kita ng kapahingahan. Tama? Kasi ang Diyos hindi ho nagbibigay ng kapaguran sa atin. At sabi niya, take my yoke, dalhin natin ang kanyang pamatok at tayo po'y matuto sa kanya. Sapagkat siya ay mapagkumbaba sa kanyang puso at sabi niya, bibigyan kita ng kapahingahan at matatagpuan mo ang kapahingahan sa akin. Yan po sinasabi ng salita ng Diyos ngayon. Bakit? Kasi ang aking pamatok ay malambot, easy. Diba? Yung easy, nakapatong dito mga kapatid. And my burden is light. See? So ang Diyos, nagbibigay ng kagaanan. Hindi ko kabigatan na binibigay ng ating Diyos, kagaanan. Kaya sa panahon natin ngayon na puno-puno ng kabigatan o anxiety, ang Diyos nag-o-offer sa atin ngayon that we need to cast all our care upon Him. Bakit? Kasi yan po mismo nandyan ang sagot. For He careth for you. He careth for you. Ang Diyos ay may pakialam sa'yo. Ang Diyos ay mayroong concern sa atin. Kaya sabi diyan dito na ang Diyos nagbibigay po ng kapahingahan sa ating kaligtasan. At syempre, higit sa lahat, makakita rin natin ang kapahingahan sa paglilingkod sa Kanya. Lalo't ngayon, mga kapatid, nasabi natin parang ang hirap ng sitwasyon natin ngayon na tayo po'y ganito mag-service, ganito magkaroon ng pag-aaral. Pero may kita natin mga kapatid, ang ibig ng Diyos sa atin
makita natin yung kapahingahan sa kaligtasan at kapahingahan sa paglilingkod. Tama po. Kapahingahan sa paglilingkod. Eh sabi niya, siya po yung nagpapaanyaya na sa atin na, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden." So tayo po mga bigat na, tayo po may mga kabigatan na ay hinihiling niya sa atin o hinihingi niya sa atin na tayo po yung lumapit sa Kanya. Kasi mga kapatid, kahit tayo yung mga mananampalataya, sabihin ko po sa inyo, meron at meron na iisip yung bawat isa sa atin dito na ang bigat-bigat ng buhay. Ang hirap-hirap ng buhay. Tama? Pero sinasabi ng Panginoon ngayon, yung hirap at bigat na yan, ibigay natin sa Diyos sapagkat ang Diyos ay meron pong pakialam sa atin. Ang Diyos ay meron pong pag-aalala sa atin. So, syempre, dapat natin gawin yung part natin. Ano po yun? We need to cast our care upon Him. Ibigay natin sa Diyos. Kung hindi mo ibibigay sa Diyos, mag-isa mo lang yan naharapin. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Kung hindi natin gagawin yung part natin, that we need to cast out or cast to Him our anxiety, hindi yan mawawala sa atin. Tama po. Kaya ito po yung verse na ito sa 1 Peter chapter 5 verse 7 ito, mas madaling sabihin, pero napakahirap gawin. Ang daming nagsasabi nito, ibigay mo lang sa Diyos, ibigay mo lang sa Diyos. Pero yung sinasabi ko, marami nagsasabi niyan, pero marami pong hindi gumagawa niyan. Tama po? Maraming hindi na gumagawa niyan. So, ang ibig ng Panginoon sa atin, is ibigay natin sa Diyos at ang Diyos ang magbibigay ng kapahingahan sa atin. So, casting is something that you do that places distance between self and the object cast. So, ibig sabihin, pag kinas natin, pag binato natin, saan nakita binato mo? Hindi lumayo sa'yo. Ano? Saan ka nakakita ibinato mo, pero hindi lumayo yung binato mo? Kaya yung sinasabi ng Panginoon sa atin, ibato natin sa Diyos. Ibato natin sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos yung kabigatan na yan, saka nakita binato, hindi na lumayo. Yan po ibig sabihin ng casting. And God wants us to take our cares to Him and leave them there. Gusto ng Diyos na yung ating anxiety, yung ating pinagdadaanan na kapighatian na yan, ibigay natin sa Diyos. At hayaan natin sa Kanya yun. So, ano po yung dapat natin maintindihan? Dapat natin maintindihan, we need to understand that God can do anything. Dito po sa verse na ito na makikita natin, we need to understand that God can do anything. Sinasabi ng salita ng Diyos na it seems impossible sa ating mga tao, pero sa Diyos, ito po ay posible. Kaya ang sinasabi ng Diyos, ibigay lang natin sa Diyos ang lahat ng ating anxiety at iwanan natin siya doon sapagkat kailangan nating maintindihan na God can do anything. Hindi ho tayo pinagagawa ng Diyos ng imposible. Trabaho ng Diyos ang gumawa ng imposible. Pangalawa na dapat natin maintindihan diyan is we need to understand that God wants to help because He cares. Because He cares. So God wants to help because He cares. Gusto niya tayong tulungan sapagkat ang Diyos merong pakialam sa atin. Lalo sa sitwasyon natin ngayon, hindi ligtas ang Kristiyano sa pagpinagdadaanan ng global pandemic na ito na COVID-19. Pero ang Diyos ay mayroon pong pag-aalala sa atin, kaya inihiling niya sa atin na ibigay natin sa Diyos. At ito yung gusto niya ipaunawa sa atin. Nag-o-offer ng tulong ang Diyos sapagkat siya po ay mayroong pakialam. Tama po. Pangatlo po na dapat natin maintindihan dyan sa versikulo na yan is we need to understand that we cannot do it by ourselves. We cannot do it by ourselves. Tama? Hindi natin kayang gawin mag-isa to. Itong pinagdadaanan natin ngayon, itong sitwasyon natin ngayon, hindi natin kaya mag-isa. Kaya sinasabi ngayon ng Panginoon sa atin that we need to cast out all our care to Him, to God. Because we need to understand that we cannot do it
by ourselves. At sabi pa dyan, dapat natin maintindihan din that we need to understand that problems normally do not go away by ignoring them. May pinagdadaanan tayo hindi pwedeng baliwalain. Tama po. Parang sakit lang yan eh. Kapag nagkasakit ka, hindi mo po pwedeng baliwalain. Kailangan mong i-treatment. Pero hindi po sa problema. Hindi natin to dapat baliwalain, kundi ito'y dapat ibigay natin sa Diyos. Alam natin hindi natin kaya, nabibigatan ka, ang sabi ng Panginoon, ibigay mo sa Diyos. Yang anxiety na nararamdaman mo. Ano ho? Wag nating ubusin yung oras natin, yung sarili natin, kakaisip ng solusyon, dahil ang solusyon nasa Panginoon. Tama po? Nasa Panginoon. And we need to understand God's plan for handling problems. May plano ang Diyos sa pagbigay sa atin o sa pag-handle ng mga problema, at huwag tayong umasa sa sarili nating kakayanan, kundi umasa tayo sa wisdom ng ating Panginoon. Sabi ng James, kung meron man sa atin dito may kakulangan sa wisdom, humingi tayo sa Panginoon. Tama po? Humingi tayo sa Panginoon. Bakit? Sino ba dapat pagtiwalaan natin? Sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Solomon, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. And in verse 6, sabi dyan, in all thy ways, acknowledge Him. Bakit? For He shall direct thy path. Siya mismo siya mismo ang magdedirekta ng ating path, ng ating daanan, ng ating landasin. So kung problema man yan, ang Diyos mayroong plano paano i-handle yung problema. Ang problema, sinusolusyonan, hindi pinoproblema. Tama po? Kaya kung may problema tayo, wala tayo, may problema, wala naman taong walang problema, ang solusyon nasa Panginoon. Wala ho sa pagmumukmok, wala sa pag-iisa. Ang problema sinusolusyonan, at ang solusyon saan makukuha? Sa Panginoon. Tama po, sa Panginoon lang natin makukuha. Ang dapat na natin gawin, sinasabi ng Diyos, paalala sa atin, is ibigay natin sa Diyos. Casting all your care upon Him, for He, God Himself, carried for you. Tama po? Okay? So, ano pa isa nating makikita dyan? Unang bagay na dapat natin matunghayan o matutunan dito po sa versikulo na ito ng 1 Peter chapter 5 verse 7 is the action. Yung action. The action. Ano po yung action dito na makikita natin? Is casting. Bato. Throw. Casting. So, that is God's planned care. Kung gusto nating ma-unlock yung pagtulong sa atin ng Diyos, is kailangan may action tayong gawin. Ano yun? Ibigay natin sa Panginoon. Hindi malalaman ng ating Diyos na hindi ma-recognize na kailangan natin ng Diyos kung hindi natin ibibigay sa Panginoon mismo yan. Tama po? So, the action, kailangan natin i-cast out sa Panginoon. So, kapag ibinigay natin sa Panginoon, ano ba yung mapapala natin? Ano yung makukuha natin? Unang makukuha natin, meron po tinatawag yan na the promise of rest. There is a promise of rest. Diba? In Matthew chapter 11. Matthew chapter 11. Okay? There is a promise of rest. Kapag ginawa natin yung action natin na casting, there is a promise of rest. In Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 29. Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 29. Sabi yan, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Okay? So may pangako ng kapahingahan kung atin pong ibibigay o gagawin natin action natin sa Panginoon, na kung saan ibibigay natin sa Kanya yung ating anxiety. Yung kababagan o kabagabagan na pinagdadaanan natin, kabigatan, ibibigay natin sa Panginoon, ng pangako ng Panginoon dyan,
mayroong kapahingahan. Yan po yung sinasabi ng bersikulo sa Matthew, ano? Come unto me, all ye that labor and heavy laden. Sino po yung iniimbitahan? Yung may mga kabigatan, may kapighatian, yung may mga anxiety. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. Anong gagawin ng Panginoon? And I will give you rest. And that is a promise, mga kapatid. And I will give you rest. Ang sabi ng Diyos, yung may mga kabigatan, lalo po sa pinagdadaanan natin ngayon, may sitwasyon tayo ngayon na global pandemic na COVID-19. Ang bawat isa sa atin ngayon may mga anxiety, may mga iniisip tayo, may mga pag-aalala tayo. Sana wag mahawa yung mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, mga anak, kapatid, asawa. Ay sinasabi ng Panginoon, dagdag yan sa kabigatan sa atin, tama? Pero sabi ng Panginoon diyan, lumapit kayo sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. Yung kapahingahan na yung mga kapatid, ang ibig sabihin, dili kapahingahan pisikal, kapanatagan. Nabibigyan tayo ng kapanatagan sapagkat ang Diyos nagbibigay ng kapanatagan sa lahat ng mga kabigatan ng pag-iisip na meron tayo. Tama po? At ang sabi niya pa nga dyan is, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Ano, sabi ng Panginoon, pangako niya, merong kabibigyan ka ng kapahingahan. Matatagpuan mo ang kapahingahan, bibigay niyang kapahingahan, matatagpuan mo pa yung kapahingahan. Tama po? So, pag ang Diyos nagbigay na ng kapahingahan, ng kapanatagan na yan, hindi mo nahanapin sapagkat automatic, kapag tayo nasa Panginoon, matatagpuan mo na yan. Ano, yan po yung action na dapat natin gawin is to cast at ang pangako niyan ay bibigyan tayo ng kapahingahan. Ano pa? There is a promise of grace sufficient. Biyaya ng Panginoon. Tama po. Grace sufficient. Makikita natin. Ano ho? Sabi dyan in 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Sa sitwasyon po ni Apostol Pablo, ang sabi niyang Panginoon sa kanya, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kasi sabi ng Panginoon, ang biyaya ko ay sapat sa lahat. Sapagkat yung biyaya ng Panginoon sa lahat ng pinagdadaanan natin, sapat na yan, mga kapatid. Si Apostle Paul may pinagdadaanan, may dinadaing sa Diyos na karamdaman, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Tama? Kaya sabi ng Apostle Paul ngayon, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Diba? So there is a promise of grace sufficient. Lahat ng meron tayo, tandaan niyo po ito, no? Lahat ng meron tayo, kung ano tayo ngayon, kung sino tayo ngayon, anong meron tayo ngayon, lahat po iyan dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya masasabi natin na ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa lahat ng oras. Tama po? Sapat sa lahat ng oras. Ano pa sinasabi diyan ng Panginoon? Ano? There is a promise of escape supplied. Escape supplied. Ano? May kita natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. There is a promise of escape supplied. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. There hath no temptation taken you but such as is common to man. Okay? 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ano? Sabi diyan, there hath no temptation taken you but such is as is common to man, but God is faithful. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. So that is the promise of escape supplied, mga kapatid. Wala pong pagsubok ang binibigay sa atin ng Panginoon na hindi ho kaparehas sa ibang tao. Ibig ko po sabihin, sinasabi ng salita ng Diyos diyan,
Hindi ho tayo hahayaan ng Panginoon na bigyan tayo ng pagsubok sa buhay natin na mas higit sa kapasidad at kakayahan natin. Kundi yung pagsubok na yan mismo ang magbibigay po din sa atin ng daan o linaw upang yung ating kabigatan ay magkaroon po ng kagaanan. Tama po? Kaya wag nating laging sabihin pag may sitwasyon, pag may problema, ayan na naman, problema na naman. Hindi po, wala ho, hindi ho ganun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Kundi may itinuturo po ang ating Panginoon sa atin. Tama po? Kaya there is a promise of escape supplied. At sumunod po, sabi diyan, there is a promise of burden shared or lifted. There is a promise of burdens shared or lifted. Ano po? Meron pong ganun. No? So, sabi nga po sa Matthew chapter 11 verse 30. Matthew chapter 11 verse 30. Sabi ni Matthew dito, "For my yoke is easy and my burden is light." Yan po sinasabi ng Panginoon ngayon, ano? Na yung pangako na yung mga kabigatan natin, makikibahagi ang ating Panginoon. Tama po? For my yoke is easy and my burden is light. Tandaan niyo mga kapatid, may anxiety tayo pinagdadaanan ngayon, may pandemic tayo pinagdadaanan ngayon, pero hindi mo pagdadaanan mag-isa yan kung i-take natin yung action natin na ibigay natin sa Panginoon. Na sinasabi rito sa 1 Peter chapter 5 verse 7 sa ating text, ang sinasabi niya is casting. Casting, that is the action that we need to take in order for us na tayo po ay mabigyan ng solusyon ng ating Panginoon. Ibigay natin sa Diyos. Tama po. Hindi natin suluhin. Huwag nating suluhin. Ano ho? Kasi wala ho tayong kakayanan para suluhin yan. Kaya isang dahilan mga kapatid, kaya nagmamapuri ang maraming tao sapagkat sa tingin nila, sarili nila ang kanilang inaasahan. Mga kapatid, lalo sa sitwasyon natin ngayon, wag nating isipin na sarili lang natin ang ating maaasahan ngayon. Ngayon po natin kailangan ng Panginoon ng gusto. Ngayon natin kailangan. Ngayon natin kailangan i-take yung action natin na i-cast natin sa Panginoon sapagkat kalakip nito ay napakaraming pangako. Ano ho? Ayan po yung mga sinasabing pangako po na tayo po mabibigyan ng kapahingahan, pangako na mayroong biyaya na sapat, pangako na kung saan mabibigyan tayo ng takas mula sa bagay na ito o kawala o release, di ba? At pangako na kung saan ay meron pong tayong kasama na yung burden natin na to ay karga-karga natin. So pangalawa mga kapatid na matutunan natin dito sa verse na ito, yung una, action, ano dapat na action natin dapat gawin, di ba? Sabi is cast, ibigay natin sa Panginoon. Pangalawa is the amount. Ano po yung dami? Ano po yung dapat nating ibigay sa pamamagitan ng action ng casting? Ano po yun? Sabi diyan, di ba? Ito po may kita natin. Sa verse 7 pa rin ng 1 Peter chapter 5, tignan niyo po. Yung action casting. All your care. Yan po. That is the amount. That is the amount. That is point number 2, the amount. All your care. Ibigay natin sa Panginoon. Kasi God's passionate claim, God cares about our little cares as well as the big ones. So ang Panginoon, mayroon pong pakialam sa maliit na kapighatian natin hanggang sa pinakamalaking kapighatian natin. Ang Diyos mayroon pong pakialam dyan. Ang Diyos mayroon pong pag-aalala dyan. Kaya ang sinasabi niya, ano po yung dapat nating ibigay? Amount, gaano karami? Lahat. Kung ikaw ay mayroon pong kabigatan ngayon, may anxiety kang pinagdadaanan ngayon, at alam ko meron, ang sabi ng Panginoon, ibigay mo lahat sa Kanya. Ibig sabihin, hindi tayo magtitira ng sa atin. Ibibigay natin ang lahat sa Kanya. Ano? Lahat ng kapighatian, lahat ng anxiety natin. Wala ko sinabi ang Panginoon na konti lang. Sinabi niya dito sa salita ng Diyos. Casting all your care. All. Lahat. Tama po. Malinaw po yun.
Hindi natin pwedeng putulin yun. Lahat, iniimbitahan tayo ng Panginoon, ibigay natin, take our action na ibigay natin sa Diyos. At kapag bigay natin sa Panginoon, gaano karami yung dapat natin ibigay sa Diyos? Lahat, mga kapatid, lahat. Bakit? Kasi ang Diyos meron pong pakialam sa atin. Sabi ko nga, mula sa pinakamaliit na pinagdadaanan natin ngayon hanggang sa pinakamalaki, ang Diyos may pakialam. Tama po. Lalo sa ating git, mga mananampalataya diyan. Sabi ko po sa inyo, ngayon po dapat tayo mas nagiging malapit sa Diyos. Dahil hindi ho natin tiyak yung nangyayari ngayon. Tama po. Hindi ho natin tiyak. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 6. Philippians chapter 4 verse 6. Sabi diyan, be careful for nothing. Diba? Be careful for nothing. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Huwag tayong mga balisa sa lahat. Sabi diyan, yung na careful, ibig sabihin yan, balisa. Mga balisa. Ano? Huwag tayong mga balisa sa wala. Kundi by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Kung hindi sa pamamagitan ng panalangin, supplication with thanksgiving, hayaan natin ang Panginoon malaman itong mga request natin. Tama po? Hindi po tayo batang musmus na nagmumukmuk na lang kapag may gusto tayo. Dapat ito po yung inilalapit natin sa ating Panginoon. Tama po? Huwag tayong maging mga balisa, sabi ng salita ng Diyos. Huwag nating magmukmukan yung nangyayari ngayon. Minsan nagkakaroon tayo ng kabalisaan sa, yun nga, yung una, kabalisaan sa wala. Pangalawa, ito po sinasabi ngayon, care for necessities of life. Kabalisaan sa pangangailangan sa buhay. Lalo ngayon, ako po, ang dami pong nababalisa dahil sa pagkain. Nangangabalisa sila dahil sa pagkain. Ang dami hong tao sa panahon natin ngayon sa naapektuhan, wala silang pambiling pagkain. Nababalisa sila doon, mga kapatid. Sabi diyan, care for the necessities of life. Sinasabi ng Panginoon ngayon. Yung sitwasyon na ibigay natin sa Panginoon. Kasi sabi ng Matthew chapter 6 verse 25. Matthew chapter 6 verse 25. Sabi diyan, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Sabi ng Panginoon ngayon dyan, yung nagkakaroon ng kabalisaan para sa pangangailangan sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong intindihin kung ano ang para sa buhay ninyo. Sabi ng salita ng Diyos, kung anong kakainin, anong iinumin, anong ilalagay sa katawan, anong isusuot. Sabi, is not the life more than meat, and the body than raiment? Ano po yung sinasabi ng Panginoon dyan? Ang ibig niya pong ipahiwatig sa atin dyan, mga kapatid, manampalataya tayo sa Diyos. Mas higit ang buhay kaysa sa pagkain. Kaya po nangyayari ngayon, mga kapatid, sinasabi sa ating tinatawag na enhanced community quarantine, tigil trabaho. Kasi mas higit yung buhay kaysa yung sa trabaho. Biblical po yun. Sinasabi nila, ang gusto mo, nakakapagtrabaho ka pero may sakit ka na. Tama po? Kaya mas higit yung buhay kaysa sa anumang mga necessities na pangangailangan natin. Kung kailangan mo nang huminto ng trabaho para lang maging maayos ang lahat, gawin natin. Sumunod tayo. Tama po? Kaya huwag tayo mga balisa. So walang hanap buhay, walang pagkain, walang pera. Ang importante po, buhay pa. Tama po? Kasi kapag patay na, wala na rin. Last na yon. Tama po? So pangatlo dyan, makikita natin, sabi dyan, diba? Mayroong kabalisaan sa wala. Kabalisaan sa mga pangangailangan sa buhay. Pangatlo, kabalisaan sa buhay mismo. Oo. Care for life itself. Kabalisaan sa buhay mismo. Tayo, nakakaranas tayo ng persecution. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, pagkatapos ng video na ito,
bukas o mamaya-maya lang, hindi na natin mapapanood yung reply nito. Kasi po, hindi ko po malaman, tinatanggal ng Facebook yung mga preaching po. Kaya, minsan tayo may kabalisaan sa buhay. Nasaan man tayo ngayon, nagkakaroon tayo ng persecution. Nagkakaroon ng persecution sa trabaho, sa eskwelahan, sa pamilya, sa kaibigan, o saan man. Nagkakaroon ng persecution. Pero ano po yung dapat natin gawin? Sabi sa Daniel chapter 3, verse 16 hanggang 18. Daniel chapter 3, verse 16 hanggang 18. Okay. So, common po itong kwento na ito. Sabi po dyan, Daniel chapter 3, verse 16 hanggang 18, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Tama? Which thou hast set up. Ayun, sinasabi dito ni Shadrach, Meshach, and Abednego, sabi nila, hindi ho namin kailangan na magpaliwanag sa iyo. Kasi, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay kaya kaming iligtas mula diyan sa burning fiery furnace mo. Ano ho? At aalisin niya kami, ililigtas niya kami mula sa iyong mga kamay. Ano? Para sa iyong kaalaman, hari, sabi niya, we will not serve thy gods. Hindi kami maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan at maging sa imahe na iyong itinatag. Sino pong makikita natin dito? Minsan yung paglilingkod natin sa Panginoon, ikaw na lang. Ano ho? Kaya nga sabi natin sa awitin natin na bago tayo bautismuhan, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Though no one join me, still I will follow. The world behind me, still I will follow. Tama po? Tignan nyo kahit ikaw lang mag-isa. So we need to stand firm even if standing is standing alone. Tama po? Kaya dapat manindigan tayo. Kaya minsan kabalisaan mismo sa buhay mismo. Kahit ikaw na lang mag-isa, kailangan mo manindigan. Kailangan mong manindigan, mga kapatid. So yan po naman natin yung una, yung action. We need to cast it at may mga pangako ang Panginoon diyan. Pangalawa is the amount. Ano ba yung action, 'di ba? I-cast natin sa Panginoon. Pangalawa is the amount. Gaano karami yung ibibigay natin sa Panginoon na anxiety natin. Ang sabi ng salita ng Diyos, kayo mismo nakakita, all, lahat ng ating mga kabalisaan, anxiety, ibigay natin sa Panginoon. Yan po sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi natin kayang mag-isa yan, at ang Diyos ay may sariling kaparaanan para gawin yan, malalaman natin kung yun po ituturo o aalamin natin. Tama po? So, pangatlo po, so nakita natin yung action, ang i-cast natin. Pangalawa, nakita natin yung amount. Pangatlo is the advocate. Kanino? Sino po? Ano po? Sino yung dapat nating kanino natin dapat ibato? Saan ba natin o kanino ba o sino ba ang dapat ang responsable rito? Makikita natin Sabi ng salita ng Diyos pa rin. Tignan niyo po, 1 Peter chapter 5 verse 7 pa rin. Casting all your care upon Him. Who's Him? God. Upon Him. Ibigay natin sa Panginoon. Why? Because for He careth for you. For He careth for you. So, the advocate is upon Him. Sa Diyos, ibigay natin sa Panginoon. So, ano dapat natin gawin? Kapag ibinigay natin sa Diyos, we need to, trust Him. Trust Him. Mark chapter 11, verse 22 hanggang 24. Mark chapter 11, verse 22 hanggang 24. Tignan niyo po. And Jesus answering, said unto them, have faith in God.
For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and doubted in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. So we need to trust God. Ano? Pagtiwalaan natin ang Panginoon, kung binigay natin sa Diyos, na nag-take tayo ng action, ibinigay natin lahat sa Panginoon, He is the advocate, we need to trust Him. Bigay natin sa Panginoon. Ano? Sabi ng Panginoon, sabi nga ni Mark dito, ano? And whatsoever things ye desire, when you pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Ano ba sinasabi lang niya? Have faith. Have faith in God. Kailangan lang tayo manampalataya sa Panginoon. Tama po? Mahirap po pag hindi tayo nananampalataya sa Panginoon. Hindi lang yan mga kapatid. Trust Him. Try Him. Try Him. Ano? Bago tayo magkomento, bago tayo magtanong kung sasagutin ba ng Panginoon, subukan natin. Tama? Try Him. Sabi ng Psalm chapter 55 verse 22. Psalm chapter 55 verse 22. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Tama po, ang ganda ng sinabi ng psalmist dito, ni David. Sabi niya, no? Cast thy burden, ibigay natin sa Panginoon yung kabighatian natin, yung kabigatan natin, ibigay natin sa Panginoon. At sabi pa rito, sa Psalm chapter 55 verse 22, sabi niya, and He shall sustain thee. Bakit? Ano pang gagawin ng Panginoon? He shall never suffer the righteous to be moved. Diba? Kaya, iniudyukan tayo ng Panginoon na tayo po yung magpakatuwid sa Panginoon. Kaya sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, His righteousness. And His righteousness. Pati ang kanyang katuwiran. Sapagkat layunin ng Panginoon, tayo po yung maging matuwid. Sapagkat ang pangako ng Panginoon sa mga matutuwid, hindi niya hahayaang mag-suffer ang mga matutuwid. Tama po? Hindi niya hahayaan. Kaya po, na makikita nyo, yung action, sabi niya, cast natin sa Panginoon, the amount is all. And the advocate is upon Him. Siya yung responsable. Siya yung sa kanya natin ibibigay. Tama po? Sa kanya natin ibibigay. And lastly is the affection. Ano po yung affection ng ating Panginoon? For He careth for you. Ang Diyos kasi may pakialam sa'yo. Ang Diyos kasi ay may malasakit sa atin. Tama po? May malasakit sa atin ang Panginoon. So, ang tawag dyan is God's personal concern. Diba? God's personal concern. Diba? Tignan natin sa Hebrews chapter 12 verse 3. Hebrews chapter 12 verse 3. Sabi dyan, for consider Him that endured such contradiction of sinners against Himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Diba? Makikita natin na yung kanyang affection, yung kanyang personal concern sa bawat isa sa atin. Ito po yung pinakamagandang bagay na makikita natin sa Biblia. Yung personal concern niya sa atin. Tama po? So, His character as He, diba? His holiness and our sinfulness. Kung titignan natin, hindi tayo fit eh. But because of His personal concern, naging karapat-dapat tayo para sa paglilingkod sa Kanya. Tama po? Kasi tayo po, sino lang po tayo mga tao? We are just a sinner saved by grace. Wala ho tayong amount na binigay sa Kanya para maligtas tayo, but it is all under the account of our God. At kahit na tayo po ay makasalanan at siya ay may kabanalan, sa Kanyang kabanalan, mga kapatid, may kita natin, ando doon pa rin yung sinasabi ng Panginoon na yung personal concern niya sa atin. Kaya hanggang ngayon,
Kung nakuha niya tayong bigyan ng kaligtasan na hindi natin karapat-dapat sa nararanasan natin ngayon, lalo't higit na tayo po yung mga anak niya ngayon. Sa sitwasyon natin ngayon na meron tayong global pandemic, we need to unload our care. Tanggalin natin yung kabalisaan natin na ibigay natin sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon. Diba? Sabi sa Habakuk, Habakuk po yung ibig sabihin, hindi po Habakuk yun eh. Habakuk chapter 1 verse 13. Habakuk chapter 1 verse 13. Habakuk chapter 1 verse 13. Sabi diyan, thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. Wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he. Diba? Sabi niya ni Habakuk, ano? And 1 Timothy chapter 6 verse 16. 1 Timothy chapter 6 verse 16. Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach, unto whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Diba? That is the Lord. Ano? Pinapakita, pinapakilala nila kung sino ang Panginoon. And Job chapter 15 verse 15. Job chapter 15 verse 15. Behold, he putteth no trust in his saints. Yea, the heavens are not clean in his sight. Ano? So makikita natin, ano? He careth. Diba? That is a consideration. He, as he, God, he careth, that is his consideration for us. Ano? Kaya dapat din tayo, may consideration din tayo. So, on Diyos, may consideration, lalo tigit din tayo, mga lingkod niya. Nasabi na Matthew chapter 6, verse 31 hanggang 33. Matthew chapter 6, verse 31 hanggang 33. Tignan niyo po. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, wherewith there shall be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya sinasabi ng Panginoon pa rin, may action pa rin, tama? We need to seek God first, we need to put God first, at ang sabi ng Panginoon, and all these things shall be added unto you. He careth, diba? He careth, that is his consideration, mga kapatid. That is his consideration and his condensation for you. Para saan? Para sa iyo, para sa akin. Diba? Kaya nga, his love is shown through his coming. Yung pagdating niya pa lang dito sa mundong ito, naging substitution siya sa atin. Imbis na tayo po yung ipako sa krus ng Kalbaryo, sino po yung ipinako? Siya po. Hindi po siya nagpapako, ipinako po siya. Malaki po yung pagkakaiba ng nagpapako sa ipinako. Ano ho? Yung mga nasa Pampanga, yan po nagpapapako. Pero ito po ang sitwasyon ng ating Panginoon, siya po'y ipinako. Ano ho? Yan po'y aksyon ng pagmamahal niya sa atin. Nung pagdating pa lang niya dito para maging substitution sa atin sapagkat tayo po'y isang makasalanan, tayo po'y isang wicked. We cannot deserve, we don't deserve heaven. Diba? Kaya sa pamamagitan ng pagdating niya pa lang dito sa atin, pinakita niya na yung pagmamahal niya sa atin, his love shown through his caring for us in this world. Yung supply, mga kapatid, kahit pa paano. Ngayon, may global pandemic, meron ka pa rin nagagamit. Tama. Meron ka pa rin kahit pa paano meron nakakain. Ligtas ka pa rin. Tama. Yan po yung sinasabi ng Panginoon. He's caring. Tama. Ano? His love shown through his collecting us from the world. Diba? Sanctification. Hiniwalay tayo ng Panginoon sa gawain ng makamundo at ngayon, tayo po ngayon ay gumagawa sa gawain ng Panginoon. Sanctified. We are sanctified. Ano? We are sanctified by God. Ang makikita natin, ano? Kaya, yun po yung mga bagay na yun na dapat natin gawin. Papaalala sa atin ng Panginoon. Ano? Kaya, ulitin ko po yung binasa natin, ano? In 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5 verse 7 is casting all your care
upon him, for he careth for you. So, yun po yung ibig sabihin ng casting all your care. O yung versikulo na yan, mga kapatid. No, unloading our care o yung kabalisaan. Ibig sabihin ng care dyan is kabalisaan. O ikaw ay may kabalisaan, kapatid, hindi yan iminumukmok. Yan po ibinibigay sa Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Bible ko, ibinibigay sa Panginoon yung kabalisaan. Tama po? Ibinibigay sa Panginoon. Kaya ibigay mo sa Panginoon ang kabalisaan na yan. Okay? So, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon nito. Pagkalog mo sa amin. Maraming salamat o Diyos sa iyong salita, sa kabutihan ng iyong salita, katotohanan ng iyong salita. Alayin ko po Diyos, kayo po manguna sa amin at patnabayan kami o Diyos. Maging mga kapatiran na nasa live stream ngayon, sila pag-ingatan niyo po ngayon. Maraming salamat o Diyos, lahat ng dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so pag-pray natin yung dyan sa inyong mga kinalulugaran, pag-pray natin pa rin yung sitwasyon natin sa bansa, yung ating global pandemic. Di ko na alam kung ilan yung meron o yung nagkaroon. Basta last kagabi na tingin ko is more than 500 na, di ba? So pag-pray natin kasi maging yung mga doktor natin ay nagkakasakit na rin. So nalalagas din yung mga doktor. So kahit tayo mga mananampalataya dyan, makiisa tayo sa disiplina. Huwag tayo maging pasaway dyan. Kung hindi pwede lumabas, huwag muna lumabas, pakiusap. Halimbawa na lang po mga kapatid, isang mabilis na pag-spread yan, yung mga matataong lugar. Tama po? Ang computer shop, mataong lugar po yan. Oo. Tama po? Ang computer shop, matao po yan. Kaya kung maaari po, tigilan muna natin ang pagpunta sa computer shop. Hindi po ako nagbibiro. Mataong lugar yan. Kung sino-sino humahawak sa mga keyboard yan at mouse yan, kung hindi naman sa'yo yan, iwasan mo muna yan kasi baka magdala ka lang ng peste sa pamilya mo. Tama? Yan, pumirmi na lang muna tayo sa mga bahay natin. Manalangin tayo. Ito yung pagkakataon ng mga kabataan dyan. Wala kang panahon sa magulang mo, bigyan mo ng panahon ng magulang mo. Tama? Wala kang panahon sa Panginoon, bigyan mo ng panahon ng Panginoon ngayon. Kung ayaw mo, ikaw na lang madamay na magkaroon pa ng COVID-19. See? Kaya, pumirmi na lang tayo sa bahay, tigilan muna yung pagtatambay-tambay sa labas. Huwag nang tambay, hindi gawain ng Kristiyano yun. Hindi gawain ng Kristiyano yun. Kaya walang Kristiyano na dapat nagtatambay sa computer shop. Oo. Wala nang Kristiyanong nagtatambay sa computer shop. Dapat yung mga computer shop ipasara yan. Kasi kahit yung Kristiyano dapat nagbabasa ng Biblia at nananalangin nakatambay dyan. Baka magkasakit pa. Tama? Okay po? Hindi po ako nagbibiro. Kung may kilala kayong Kristiyano na nagtatambay ng computer shop, puntahan mo. Sigawan mo. Oo, kasi dapat tayo mga mananampalataya, sumusunod tayo sa tinatawag na enhanced community quarantine. Huwag tayo maging pabigat sa lipunan. Tama po. Tama natin sa panalangin yan. Na yung mga infected, naku po, dumadami, 600, sabi ni Brother Glenn, 636 na pala. Ang dami. At ang gumagaling pa lang ay 28. Buti na lang may gumagaling. Pero sana kasama sa mga gumagaling yung mga doktor. Mga doktor, kasi mauubusan tayo ng mga doktor diyan. Huwag nating hayaan na kagaya na lang ng Italy. Umiyak na lang yung kanilang presidente. At ang sabi ng presidente nila, ginawa na nila lahat ng dapat nilang gawin. Wala na silang ibang magagawa kundi humingi ng tulong sa Diyos. Tama po? Pero huwag natin paabutin doon ngayon. Ngayon, alam na. Paabutin. Ilapit na natin kagad sa Panginoon. Tama po? So, yan tigilan na po yung pagtatambay. Wala mo nang lalabas. Ako naniniwala naman ako, di naman lahat tatambay sa labas. Tama. O di ka nagbabasa, o di ka nagpe-pray, mag-pray ka muna ngayon. Puro ka na lang computer dyan O puro na lang ganyan Kaya sabi ni Brother John Lee, huwag pasaway. Okay, huwag pasaway. So, pray din natin yung mga kapatiran natin na may kakulangan din po sa supply. Kung magagawa natin, matulungan natin sila. Sabi ko nga po, So, pray natin sila. Kagaya last Sunday,
napaabot po natin yung tulong natin doon sa kila Justin Liit. Tama po. Napaabot natin yung pinagtulong-tulungan ng mga grocery. And then doon din po kala Mami Beshi. No, pray natin yung mga yan. Tayo may mga kakunting kakayahan. Tulungan natin din yung mga ibang yun. Tama po. So, yan ano. At pag-pray natin yung church natin. Si Brother Mike doon, kamustahin niyo po? Hindi ko siya nakitang nag-online ngayon. Siguro wala pong load o walang signal. So, bisitahin po natin minsan, ano? At tanungin niyo po kung may makakain pa. Katatanong ko lang kahapon to kung may makakain pa siya. May naisagot po. Nakasagot, ibig sabihin nakakain pa. Okay. So, kung tanungin niyo po kung may pagkain pa siya, may supply pa siya. Kasi hindi ko nabibigyan ng allowance ngayon yun. Kaya, syempre, yung family niya, wala rin pong trabaho ngayon. Kaya kailangan natin supportahan din. Okay po? So, yun lamang po yung dapat nating consider sa panalangin. Ano po? At ayan, kasama ko po yung sila Mamban. Ayan sila, oh. Oh. Hi daw. Ayan, okay. So, ayan po, no? So, tayo po yung mag-pray. Ano? Pray tayo. Okay, binabawi ko na po yung sinabi kong walang allowance. Sabi po ni Sister Joy, may allowance daw. Okay, so good. Ganun po, mahusay po yan. Tama. So, tayo po manalangin. Amin Diyos, nakita sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po. Sa pagkakataon ito, kami po yung lumapit sa iyo. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy mo kami pangunahan sa aming paglapit sa iyo sa gabi nito. Dalayan ko po, Diyos, patuloy ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalooban ay pagpatuloy na manguna dito po sa buong mundo na to, Panginoon. Lalo tigit, Panginoon, sa pinagdadaanan pong global pandemic na itong COVID-19. Patuloy ko pong nilalapit sa inyo, Panginoon, ang iyong kalooban para po sa bawat isa sa amin sa laganap na karamdaman na ito, Diyos, kayo po magbigay ng lunas, kagalingan, sapagkat wala akong maiisip na lunas ang mga tao para dito, subalit kami po naniniwala na wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Lalo tigit dito po sa aming bansa na umabot na po sa 600 plus, Panginoon, ang mga infected, and even kasama po ang mga doctors and nurses and mga kapulisan, mga frontliners, Panginoon, na dadamay po, Panginoon, nagkakaroon din po ng karamdaman. Diyos, patuloy ko pong nilalapit sa inyo, kayo po manguna at magbigay na po ng lunas sa bagay nito. Dalayan ko rin, Panginoon, kami mga miyembro ng Christ Covenant, patuloy niyo pong bigyan ng gabay at proteksyon at patuloy, Panginoon, na bigyan mo kami ng disiplina din na makaisa kami sa enhanced community quarantine. Nawa, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng pagdidisiplina sa bawat isa sa amin na maiwasan muna namin ang paglabas-labas at pagtambay, o Diyos, sapagkat maaari kami makakuha ng karamdaman dito. O Diyos, kayo po manguna sa bawat isa sa amin. Maging mga kapatiran namin na medyo may kakulangan po sa supply ng pagkain dahil po sa nagaganap na quarantine. Dalayan ko po, Diyos, ay magkaroon po ng pagkakataon ng bawat isa sa amin ay magtulungan at magsuportahan, Panginoon, sa sitwasyon na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ating dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay. Okay po. So, inuulit ko po yung mga hindi nakapag-join ng live. Kung mapapanood mo kaagad ito, panoorin mo na kasi mamaya matatanggal po yan. Maniwala po kayo sa akin. Aalisin po yan ng Facebook. Oo. Aalisin po ng Facebook itong video na ito. Itong mga preaching, tinatanggal po lahat ng Facebook. Hindi ko po alam kung bakit. Pero kung napanood mo na, okay lang. Okay? So, maraming salamat po. Kami po ay papaalam na po muna. Kita po tayo sa Saturday. Meron po tayong prayer meeting. Alas 6 pa rin. Prayer meeting naman natin. Okay? So, God bless everyone.